Walang pinapanganak na perpekto. Ngunit hindi ito dahilan para magkasala at paulit-ulit na maging abusado sa mga mahal natin sa buhay. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay mapagpapasensyahan nila tayo, lalo na pag naubos at napagod na sila. Ikaw, kabarangay, isa ka bang abusadong tao? Dear Papa Dudut, may kasabihan na walang magulang ang makatitiis sa anak. Ngunit may mga anak na kaya raw tiisin ang magulang. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, ipapakita ko sa inyo na meron ding mga magulang na kayang tiisin ang mga anak nila. Ngunit bago tayo dumako doon, ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena, 32 years old at taga Marikina. Sa kasalukuyan, empleyado ako sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. At netong taong ko lamang nadiskubre ang inyong programa sa radyo. Tapos isang araw ay nag-decide akong magpadala ng sulat sa inyo. Magsisimula ang kwento ko noong 15 years old pa lamang ako. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. At lumaki ako na palasimba dahil aktibo ang mama ko na miyembro ng simbahan. Iminulat niya ako sa iba't ibang relihiyosong paniniwala at kasama na nga roon ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Nak, bakit naman natulog ka sa misa kanina sa simbahan? Pasensya na po kayo, ma. Inaantok po kasi ako eh. Ang aga-aga naman po kasi natin pumunta sa simbahan. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda na yung maaga para hindi mainit. At saka mas marami pa tayong magagawa pagkatapos ng misa. Kaya lang gusto ko pa pong matulog eh. Ano ba naman ang isang oras para ilaan sa pagsisimba kumpara sa mas maraming oras na nilalaan natin sa ibang bagay? Saka hindi kasalanan ng maaga nating pagsisimba ang antok mo. Kundi kasalanan mo. Kasi nagpuyat ka pa nung gabi bago tayo nagsimba. Di ba sabi ko, patayin mo na yung TV. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sorry po, ma. Maganda po kasi yung pinapanood ko kaya napuyat ako eh. Kahit gaano pa kaganda yung pinanonood mong yun, dapat pinaglalaanan mo pa rin ang panahon ng pagsisimba. Matagal na natin yung ginagawa, di ba? Tuwing linggo nagsisimba tayo ng maaga. Opo, pero bakit tayo lang? Anong tayo lang? Tayo lang po yung nagsisimba pero hindi sumasama si tatay. Marami kasi ako nakikitang pamilya silang nagsisimba. May nanay, may tatay. Tungkol sa bagay na yan, hindi kasi nakasanayan ng tatay mo yung magsimba. Saka pagod siya sa trabaho. Biruin mo, hanggang Sabado ang pasok niya. Kaya nga hinahayaan ko na lang siya na matulog para makapagpahinga. Sana pala nagtatrabaho na lang ako para hayaan niyo rin ako matulog ng mahaba pag araw ng linggo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Yung bata-bata mo pa. Saka hindi tama na hilingin mo yan para lang makaiwas ka sa pagsisimba, nak. Mali yun, ha? Para ka namang walang natututunan sa misa eh. Sorry po, ma. Buti pa, tulungan mo na lang ako dun sa kusina. Magluluto na ako ng pananghalian natin para pagising ng tatay mo meron na siyang makain. Kain ng kain, Gregor. Naalala ko, nabanggit mo kagabi na gusto mong kumain yan. Sinarapan ko talaga yung niluto kong sinigang para makahigop ka naman ng sabaw. Anong masarap dito? Ang tabang-taba nga na luto mo, Lori. Ha? Paanong matabang paulit-ulit ko yung tinikman. Pati ng anak mo kasi katulong ko siya kanina sa pagluluto. Sabi niya masarap naman daw. Di ba, Wena? Opo, masarap po. Aba, sinasabi niyo ba na sinungaling ako kasi ako lang ang hindi nasasarapan dyan sa luto mo?
Hindi naman sa ganon. Anong hindi sa ganun? Yun ang mismo pinalalabas ninyo. Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangang sumigaw dahil naririnig ka naman namin ng anak mo. Saka nasa harap tayo ng pagkain. Baka gabaan tayo. Gaba-gaba, hindi naman totoo yun. Kung ano-ano na lang talaga yung mga pinaniniwalaan mo, alam ka na ba sabihin kung masarap tong luto mo kung hindi naman? Hindi ko na yan makakain, nawala na ako ng gana. Teka, saan ka pupunta? Hindi mo pa natatapos yung pagkain mo, oh? Hindi ka ba nakikinig o sadyang bingi ka lang? Sabi ko hindi ko na yan makakain kasi nawalan na ako ng gana. Hindi naman masarap yung luto na pinagmamalaki mo. Ang tabang para akong humihigop ng tubig na may mantika. May sobra ka naman magsalita. Pinaghirapan namin ang anak mo na lutuin yan. Kaya nga sana inayos nyo na rin. Sana sinarapan nyo para hindi naman masayang. Buti sana kung pera nyo pinambibili natin ng ulam, may pera ko naman. Anak na ko, bakit umiiyak yung anak mo? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ay malamang, natakot sa lakas ng boses mo. Ay, nak, huwag ka nang umiyak ha. Naku, nag-iinarte lang naman yan. Buti pa, kakain na lang ako sa labas. Sigurado pa ako na masarap kakainin ko doon kaysa dito sa lintik na pamamahay na to. Papadudot kung anong bait pala simbam, maunawain at mapagpatawad ng mama ko ay kabaligtaran naman niya ang ugali at budhi ng papa ko. Maliit pa lamang ako ay gano'n na ang personality niya. Yun bang reklamador, bayolente, nakaangil palagi at palamura at mapang-insulto kahit na sa aming pamilya niya. Ewan kung bakit siya ganon, ngunit sa kabila ng lahat ay matyagang nakisama sa kanya ang mama ko. Pero sa totoo lang, habang nagkakaedad ako ay unti-unti akong nawala ng amor sa tatay ko. Hindi ko kasi naramdaman sa kanyang pagiging ama. Kaya madalas ay napapatanong ako kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tatay. At sa tuwing pinahahayag ko kay mama, ang pagkadismaya ko tungkol sa ugali ng tatay ko ay palagi niya akong pinapaalalahanan. Nalawakan ko raw ang aking pangunawa. Sa makatuwid ay gusto niya na ako ang mag-adjust sa ugali ni Papa na sa bawat araw na lang yata na ginawa ng Diyos ay mas lalong lumalala. Nay, bakit po hindi niyo nalang hiwalayan si tatay? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Bata ka. Kasi sinasaktan niya po kayo. Ibig sabihin hindi niya po kayo mahal. Hindi porke sinasaktan niya ako hindi na niya ako mahal. Mahal ako ng tatay mo, nak. Sigurado ako doon, ramdam ko yun. Pero sabi po kasi ng mga kaklase ko, hindi raw sinasaktan ng mga tatay nila yung mga nanay nila. Bakit? Hindi ba nag-aaway yung nanay at tatay nila? Nag-aaway din naman po. Oh, kita mo na. Saka hindi tayo nakakasiguro na hindi nasasaktan ng tatay nila yung nanay nila. Kasi pag nag-aaway, medyo nagiging bayolente ang isang tao dahil nadadala siya sa bugso ng damdamin niya. Ibig pong sabihin, normal lang po yung ginagawa sa inyo ni tatay. Ha? Hindi. Pero parte yun ng pagsasama, anak. Alam ko, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pero darating yung araw na mauunawaan mo ang lahat. Pag nag-asawa ka na, ganun. Saka, hindi naman ako laging sinasaktan ng tatay mo, ah. Paminsan-minsan lang pag mainit yung ulo niya at kapag napipikon siya sa akin. Kilala mo naman yung taong yun. Medyo maiksi yung pasensya niya, kaya intindihin na lang natin. Para sa akin, wala lang naman yun. Pinatawad ko na rin siya sa mga nagawa niya. Lori! Lori! Buksan mo nga itong pinto! Tatay po ba yun? Oo, anak. Teka, dito ka lang ha. Pagbubuksan ko lang siya ng pinto. Anak ka naman ng lintik! Bakit ang tagal mo buksan ang pinto? Aray ko, Gregor! Bakit mo naman ako sinasabunutan? Nagtanong ka pa talaga pinapapak na nga ako ng lamok sa labas dahil sa bagal mo. Pagbuksan ako ng pinto! Anong mabagal? Pinagbuksan nga kita. Sumasagot ka pa talaga, ha? Ayan! Ayan dapat sa'yo! Aray ko! Aray ko! Parang ako mo na, bitiwan mo ako! Ayoko! Sa kasino ka para utusan ako, ha?
Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to! Hindi ikaw, kaya wag na wag mo akong uutusan! Lasing ka lang eh. Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo. Ano hindi, ha? Patutunayan ko sa'yo na alam ko! Ay, biniwan niyo na po si nanay. Nasasaktan na po siya. Bakit ko naman gagawin yun nakakapikon tong nanay mo? Ano ba kasing ginawa ko sa iyo, Gregor? Tanong ka pa talagang tanga ka? Sige na po, tay. Biniwan niyo na po si nanay. Bakit ka ba kasi nangigisali sa amin, ha? Gusto mo ikaw na lang ipalit ko dito sa nanay mo? Gregor, wag na wag mong sasaktan ang anak natin. Anak ba natin tong maingay at makialamerang batang ito, ha? Oo! Ay, ako po to. Si Wena. Sino Wena? Sino Wena? Wala akong kilalang Wena! Gregor naman, bitiwan mo na ako. Kanina mo pa ako sinasabunutan Ka. eh. Huwag mo sabi akong uutusan! Ang ingay! Ang ingay-ingay mong bata ka! Halika nga rito! Ano pong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo po ako. Gregor! Bitiwan mo si Wena! Yan ang dapat sa'yo! Maingay ka! Masyado ka kasi pakialamera! Sa susunod, matuto kang lumugar, ha? Let mo magpalian kaya kita ng buto! Walang iya ka, Gregor! Sarili nating anak yun, paano mo nagkawasaktan? Wala kang konsensya! Papadudot dahil sa nangyari ay mas lalo lamang lumalim ang galit ko sa papa ko. Hindi na kasi siya nagbago katulad ng sinasabi ni mama na palagi raw niyang pinagdarasal sa Diyos. At patunay nga ang nangyaring pananakit niya sa aming dalawa. Natakot ako ng sobra para sa kaligtasan namin ng mama ko. Mabuti na lamang at umalis din si Papa sa bahay pagkalipas ng ilang minuto at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Bago kami matulog ay paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y hindi na umuwi sa bahay namin ng Papa ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya sa labas ng pamamahay namin, masigurado ko lang na ligtas kami ng aking mama. Ngunit kabaligtaran noon ang dasal ni mama noong marinig ko siyang humihikbi sa altar namin sa bahay. Kung gaano ko kasi kagusto na hindi na bumalik sa bahay at buhay namin ng papa ko, panay naman siya ng paghiling na sana ay umuwi na raw ang kanyang pinakamamahal na asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ewan papadudot pero habang tumatanda ako ay natuto na rin po akong magtanim ng galit at tampo sa mama ko. Masyado kasi niyang mahal ang papa ko hanggang sa punto na ayos lang sa kanya na pisikalin niya ito. Katwiran niya ay may mga araw naman daw na mabait si papa sa kanya at magkasundo sila. Kaya lang ay mas madalas ay mainitin naman ang ulo nito at mapanakit. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na mababago ang pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko kahit na ano pang dumi ng pagkatao nito. Oo, totoo naman na minsan ay mabait ang papa ko at provider talaga sa bahay namin. Pero para sa akin ay hindi yun sapat dahil mas lamang pa rin ang mga atraso niya sa aming dalawa ni mama. Walang gabi na hindi ako natakot para sa kaligtasan namin sa kamay ng sarili kong ama. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay nagising ako dahil sa pagtatalo ng mga magulang ko o papadudot. Ewan ko sa'yo, Lori. Marumi ka lang talaga mag-isip, maliksyosa. Ako pa talaga ang malisyosa at marumi mag-isip. Sino pa nga ba? Alangan naman ako, ikaw yung nagpapaniwala sa mga walang katuturan text message na yun, di ba? Paano hindi ako maniniwala? Kilalang kilala ka nung nag-text. Wala lang yun. Baka naninira lang yun. Ewan ko ha, pero ang hirap baliwalain eh. Ano mahirap doon? Pwede mo naman burahin yung text at kalimutan na lang ang lahat, di ba?
Bakit ba kasi kayo mga babae gustong-gusto niyong pinapakomplikado ang lahat? Hindi namin pinapakomplikado pero palaging tama ang kutob namin. Ano gusto mong palabasin? Natama nga yung kutob mo wala ka namang ebidensya. Nasisarahan ka na yata ng ulo Kaya ka tinatanong kita eh. Gusto kong maging tapat ka sa akin dahil asawa mo ko. Alam mo, ikaw! Edgar! Itiwan mo ko, hindi ako makahinga. Bibitawan lang kita pag nanahimik na yung maingay mong bibig. Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Maawa na po kayo! Bitiwan niyo po si nanay! Nasasaktan na po siya eh! Edgar, bitiwan mo na ako. O ayan! Binitiwan na kita para manahimik na kayong mag-ina. Bakit niyo naman po sinakal si nanay? Ano po ba ginawa niya sa inyo? Yan kasi ang nanay mo, masyadong madaldal. Anong masyadong madaldal? Pinagtatanong lang ako. Ikaw yung bigla-bigla na lang nagagalit dyan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Aba naman! Gusto mo yatang masampal Tama na po! Huwag niyo na masaktan si nanay! Ikaw naman, kung makaiyak ka naman siya, nakala mo, grabe na yung ginawa ko sa nanay mo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kulang kayang inaabot niyang sakal. Ano bang plano mong gawin sa akin, Aber? Ay gusto mo, gawin ko na lang, kaya sasabihin ko pa sa'yo. Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away! Ang lalakas po ng boses niyo, mga kapitbahay natin magising sa ingay niyo eh! Buti pa tong anak mo, may paki sa mga kapitbahay. Bueno, huwag ka nang umiyak, ha? Hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo, eh. Nag-uusap lang kami, ha? Hindi na po ako bata para hindi malaman yung kaibahan ng nag-uusap at nag-aaway, Nay! Malinaw po na nag-aaway kayo ni tatay kasi mataas yung boses niyo. Galit na naman po si tatay. Sinakal pa nga niyo kayo eh. Tungkol sa bagay na yun. Hindi naman kasi makakatikim ng sakal yung mama mo kung nanahimik na lang siya. Hoy! Hoy, Lori! Hindi lahat ng tanong sa isip mo dapat bosesan mo na, lalong ikaiinit ng ulo ko yon. Ayusin mo lang talaga. Hoy, Wena! Kung may paki ka sa mga kapitbahay, pati ikaw, manahimik ka. Tumigil ka na sa kakaiyak, puro ka na lang iyak. Tanda mo na! Opo, tay. Yan! Ganyan ang gusto ko! Yung masunurin! O kita mo, Lori, buti pa yung si Wena marunong sumunod. Matuto ka dyan sa anak mong lintik ka bago pa kita masampal sa susunod. Buti pa, matutulog na ako. Hoy, Lori, huwag kang tumabi sa akin, ha? Kung ayaw mong sungal-ngalin kita. Papadudot ang akusasyon na yon ng mama ko sa papa ko ay unti-unti niyang pinatotohanan noong nagsimula siyang hindi umuwi ng regular sa bahay namin. At wala kaming kaalam-alam ni mama kung saan siya naroroon. Bagaman malakas ang hinala namin na posible siyang umuwi sa kabit niya, nanatiling tikom ang bibig ng nanay ko at hinayaan niya na ang luha niyang magsabi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako noong ibinalita sa akin ng nanay ko na alam na raw niya ang kinakaroonan ni Papa. Tama rin daw ang hinala namin na ang kabit nitong babae ang inuuwian nito. Kaya sinugod daw niya ang mga ito sa nirerentahan nilang apartment. Nagbanta rin daw siya na isusuplong sa opisina nila ang kalokohan na ginagawa nila kapag hindi pa raw sila naghiwalay. Dahil sa nangyari, bumalik sa bahay namin si Papa pero napansin ko na lamang na mas lumala ang ugali niya. Ang
gaganda at ang babango ng mga bulaklak na pinitas ko para kay nanay. Excited na akong ibigay ito sa kanya. Aro! Wena! Ay, Wena! Ay, naku, buti naman nandiyan ka na. Bakit po, Aling Hilda? Yung nanay mo! Ando sa inyo, binubugbog na naman ang tatay mo! Mabuti pa, puntahan mo na, awatin mo na kasi baka ano pang magawa ng tatay mo sa nanay mo! Ano, bilisan mo na, umuwi! Dali na! Yan ang dapat sa'yong babae ka! Ha? Pupunutin ko lahat ng buhok mo sa anit! Ha? Hindi mo po, nasasaktan ako. Ha? Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Oo ba? Nandito na pala ang tagapagtanggol mo eh! Wala! Ha? Umalis ka na! Po, ayoko po, hindi ko po kayo iiwan dito! Umalis ka na! Takbo na, anak! Baka mamaya matangay ka pa! Hindi ko po kayo iiwanan dito, Nay! Nakakatuwa naman kayong mag-ina! Kung ayaw mo palang iwanan ng nanay mo, eh di dalawa na lang kayong sasakalin ko! Rigor! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Anak ng hayop ka, Lori! Tinulak mo ako! Takbo na, Wena! Takbo na! Tara na, dali! Dali! Ayoko, Nay! Akala niyo magpapalasan niyo ako! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Nay, punta na tayo ni tatay! Para ako ng tricycle, nak! Manong! Manong, pasakay mo! Ano po nangyayari, ma'am? Yung asawa ko nababaliw na! Parang awa mo na, isakay mo na kami ng anak ko! Sige po, sumakay na kayo! Uy, nasakay na dali! Saan po tayo? Kahit saan, bahala ka na, Manong! Basta ilayo mo kami sa asawa ko! Sige, antar ko na ha! Papadudot nakatakas kami ni Mama sa naguhirimentadong si Papa. Pero dahil wala kaming kapera-pera ay hindi kami agad nakabalik sa amin. Malayo-layo rin kasi ang pinagdalhan sa amin ang naturang tricycle driver. Wala nga kaming dalang pera, buti at hindi na kami siningil ni Manong. Dahil sa sitwasyon namin, kinagabihan ay natulog na lamang kami sa tabi ng kalsada. Mahirap, papadudot at masakit sa likod na humiga sa malamig na simento na tanging karton lamang ang iyong sapin. Pero napagtiyagaan namin yun ni Mama sa loob ng 2 araw. Tapos para meron kaming makain ay namamalimos kami, papadudot. Doon ko talaga naranasang kutyain ng ibang tao na may makitid na pag-iisip habang nanliliit ng husto sa sitwasyon ng aming buhay. Noong 3 araw na ay nag-decide kaming bumalik sa bahay namin, papadudot. Nagsama kami ng barangay tanod pero nagulat kami na wala doon si Papa. Tulad ng dati ay hindi namin ulit alam ni Mama kung saan siya nagpunta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang araw ding nawala ang papa ko bago siya muling nagpakita sa amin ni Mama. Ayaw na nga siya noon pabalikin ng nanay ko sa bahay namin dahil sa trauma na naranasan namin mula sa mga kamay niya. Pero sa huli, pinatuloy pa rin siya ni Mama matapos mangako ni Papa na hindi na kami sasaktan pa. Kaya lang ay naulit na naman ang pag-alis ng tatay ko sa bahay namin hanggang sa inamin na niyang
meron na pala siyang ibang kinakasama. Yung dati pa rin niyang kabit. Ibig sabihin ay hindi talaga sila naghiwalay ng landas. At umuwi lang daw siya noon sa amin dahil nag-away sila. Sa huli ay nagpaubaya na nga ang mama ko at sinabihan ng papa ko na nakikipaghiwalay na siya rito. Tuluyan na rin niyang pinalaya sa pamamahay namin ng papa ko. Bagay na masasabi kong kinatuwa ko ng husto. Pero dahil nga tila napilay ang pamilya namin ay si mama na ang nagsilbing provider. Naghanap siya ng mapapasukang trabaho upang sustentuhan ang mga bayarin namin, pagkain sa araw-araw at pag-aaral ko. Hindi nagtagal nakagraduate ako ng high school at nag-decide akong mag-working student noong kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga taon. Natapos ko ang kurso ko at nangako ako sa aking mama na patitigilin ko na siya sa pagtatrabaho. Ngunit merong nangyari na hindi ko lubusang inaasahan. Dito na po ako. Grabe, parang habang tumatagal, palala ang traffic dito sa atin ha. Hindi na makatarungan. Umalis akong fresh kaninang umaga tapos uuwi akong depressed ngayon. Halata nga. Ang gulo na ng buhok mo. Parang di ka na nagsuklay bago umalis sa opisina nyo. O siya. Buti pa kumain ka na muna. Maupo ka na rito at sakto pagdating mo, katatapos ko lang magluto ng hapunan natin. Ay, ano pong ulam, Nay? Pritong bangos. Ay, wow, tagal ko na pong request niya, Nay ha. Oo, kaya nga niluto ko na para bawing-bawi sa pagod mo ng buong araw. Halika na rito sa mesa. Masamang pinaghihintay ang grasya. Apo, Nay. Magdasal muna tayo bago kumain. Sige po. Salamat po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. Sa pagkain, sa inumin, at sa buhay araw-araw. Marami pong salamat. Amen. Amen. O siya, kain na. Damihan mo anak ha. Kayo rin po, Nay. Mukhang napagod din po kayo ngayong araw eh. Hindi lang naman ngayong araw. Nung nakaraan pa ako parang pagod na pagod. Nagpaalam nga ako sa amo ko dun sa kainan na pinapasukan ko Kako, hindi ako mag-duty mamaya kasi magpapahinga ako. Ay, opo, Nay. Tama lang na magpahinga kayo kasi grabe naman yung trabaho niyo dun talaga. Kaya nga Biruin mo, nag-straight duty pa ako kanina kasi hindi pumasok yung kapalitan ko. Galing akong panggabi. Ala, ibig sabihin wala pa ho kayong tulog? Oo. Tapos nagluto pa ho kayo ng hapunan natin. Naku, dapat natulog na lang ho kayo. Sinubukan ko naman pero ang tagal mong dumating Kaya nag-alala ako na baka naipit ka sa malalang traffic. Tapos gutom na gutom ka pag uwi mo. Tama nga ako, di ba? Buti na lang nakapagluto na ako. Ay, salamat, Nay ha, pero nag-aalala pa rin ho ako sa inyo Huwag kang mag-alala. Kulang lang naman ako sa tulog. Buti pa kumain na tayo. Sige po. Teka, parang nahihirapan yata akong huminga na. Oh, Nay, anong nangyayari sa inyo? Hirap lang akong huminga na. Nay, Nananakit yung dibdib ko. Sandali. Teka, Nay, dadalhin ko kayo sa ospital. Anak, tulungan mo. Tulungan mo ako. Nay! Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay! Nay, gumising ko kayo! Sandali, hihingi ako ng tulong sa kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo ako! Nanay ko! Nanay ko! Tulungan niyo ako! Dali siya sa ospital! Nay! Nay, gising!
kailangan kita ngayon dahil nasa ospital si nanay. Maawa ka naman, Tay. Kung may pakialam ka pa sa amin, sagutin mo tong tawag ko. Sino rito ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, Dok. Nanay ko yung pasyente. Pasensya ka na, Iha. Pero wala na ang nanay mo. Papadudot namatay ang mama ko dahil sa atake sa puso. At ako lamang mag-isa ng mga panahong yon. Hindi ko nga makontak ang papa ko at wala akong kaideya-ideya kung saang lupalop ng Pilipinas ko siya hahanapin. Dahil sa mga nangyari, sobrang tulala ako at halos mawala ng lakas. Buti na lamang at tinulungan ako ng mga nurse doon para matawagan ang mga kamag-anak ni mama. Hindi kami mayaman ngunit nagtulong-tulong sila upang mailabas sa ospital ang bangkay ng mama ko at mabigyan siya ng desenteng burol. Iyak ako ng iyak ng mga panahong yon dahil wala na ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sobrang biglaan ang mga pangyayari at walang nakapaghanda sa unos na tumama sa aming pamilya. Litong-lito ako ng mga panahong yon at nagdadalamhati. Tapos isang araw ay biglang nagpakita ang magaling kong ama sa burol ng mama ko. Tay! Nay naman eh. Kung nagbibiro kayo, maawa na kayo. Hindi na ako nakakatawa. Hindi na ako masaya. Ayoko po ng ganito. Yung nandyan kayo, nakahiga, natutulog. Alam kong hindi nagigising pa ulit. Sana po na panaginip lang to kasi ang sakit-sakit. Ang hirap ng gabi na mawala kayo sa piling ko. Hindi ko po kaya, Nay. Paano na po ako? Iniwan na tayo ni tatay, pati ba naman ako, iiwan nyo rin. Hindi ko po kaya, Nay. Nay, gumising na po kayo. Bangon na kayo. Sana hindi totoo na wala na kayo. Wena, may bisita ka na. Tatay mo. Sino? Wena, anak ako ito. Tatay mo. Alam ko na may sama ka ng loob sa kanya. Ayoko sana siyang papasukin dito sa chapel pero nagpupumilit na gusto raw niyang makita ang asawa niya sa huling pagkakataon. Tsaka, burol naman to ng nanay mo, nak. Ayoko naman gumawa ng eksena kaya pinapasok ko na siya. Di ba wala akong kaso yun, Chang? Salamat po. O sige, maiwan ko na muna kayo ha, na makapag-usap din kayo. Sige, salamat po. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita ngayon dito, no? Nung kailangan ko kayo sa ospital, hindi ko man lang kayo matawagan. Nagre-ring naman yung cellphone niyo pero hindi niya sinasagot. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman alam na tumawag ka pala nun. Kung alam ko lang, sana sinagot ko. Paano hindi niyo alam? Bakit hindi niyo mahawak yung cellphone niyo? Oo, wala sa akin. Asan? Sa kabit niyo? Kaya hindi niya sinasagot kasi ako yung tumatawag. Siya rin yung nagpatay ng cellphone niyo, ganon? Oo, pero nag-away na kami. Nagalit ako sa kanya kasi hindi niya sinabi agad na... Ano gusto niyo maramdaman ko, ha? Magtatalon ako sa tuwa dahil nagalit kayo, inaway niyo siya. Hindi naman sa ganun, anak. Huwag niyo akong tatawaging anak dahil hindi ko matandang nagpakatatay ka sa akin. At kahit na hanggang sa huling sandali ng nanay ko, wala kayo! Wala ka!
mo? Kasalanan niyo talaga kung bakit siya namatay eh. Kung hindi niyo sana siya pinasakitan noon, binugbog, pinasama ang loob, eh di sana kasama ko pa rin ang nanay ko ngayon. Kayo talagang pumatay sa kanya. Kaya nga gusto kong humingi ng kapatawaran sa nanay mo. Ay, aanin niya pa yung kapatawan ang sinasabi niyo. Hindi niyo na yan maririnig pa. Sige nga. Sana patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Walang sandali simula nung malaman kong namatay na si Lori na hindi ako binagabag ng kalooban ko. Sinasabi niyo ba na kung hindi namatay ang nanay ko, hindi pa kayo mapapagabag at magsisisi? Sabi na ang nakakapal ng pagmumukha mo. Buti pa umalis na kayo rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dahil nasusuka ako sa pagkatao mo. Wala kang karapatang makita ang nanay ko kahit nasa huling sandali niya dahil wala kayong kwentang asawa. Uwe na naman. Huwag mo naman ako ipagtabuhan. Tatay mo pa rin naman ako eh. Hindi na kita tatay. Sula sa mga oras na to, pinuputol ko ng ugnayan natin sa isa't isa. Kaya lumayas ka na. Layas! Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa Auntie Janet ko dahil pumagitna siya sa amin ni Papa bago pa kami magkainitan. Buti na lamang din at nakinig siya sa auntie ko na umalis na lamang papadudot. Pagkaalis niya ay napahagulhol akong muli dahil sa magkahalong galit at matinding sama ng loob. Para sa akin papadudot ang kapal na mukha ng papa ko na magpakita sa burol ng mama ko at tumakto na nagsisisi pero noong nabubuhay pa naman si mama ay hindi namin mahagilap ang anino niya. Kaya nga pinangatawanan ko na lamang na hinding-hindi niya makikita ang mama ko hanggang sa huling hantungan nito. At kahit na masakit, kahit na mahirap mabuhay ay nagpatuloy pa rin po ako. Walang araw na hindi ko nami-miss si mama kahit na ilang taon na ang lumipas. At kahit na alam ko na nandyan pa naman ang papa ko ay hindi ko talaga siya kayang patawarin. Pero netong 2025 lang ay nag-reach out siya sa akin at sinabi niya na meron siyang malubhang sakit. Pero hindi ko siya kinausap dahil ayaw ko na ulit siyang makita pa. Kung natiis niya kami noon ni mama ay mas kaya ko siyang tiisin ngayon. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Wena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Nabigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin. Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo.
Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan. Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta. Salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom, ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. At teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha? Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente. Bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak? Yung sosobra po dyan, ma, sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos. Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala, ma, kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera. Ikaw naman yung mauubusan. Nako, ma, hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun. Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako.
Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko, kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, Nak. Kasi malaki talagang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin ha, huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Ay, alam mo yon, umalis ka. Mamasyal. Para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papa Dudut, na lumaki sa hirap, hindi na iba ang kwento ng aming pamilya. Mekaniko sa talyer ang tatay ko, samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas ay kulang talaga ang kita ng mga magulang namin. Pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kosinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Ay, Nak, pwede ba kitang matanong? Sige po ma, ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayon taon. Bakit po? Oh, lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love light. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Ma naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba? Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak. Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po, ma. Kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam. Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok Pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso kung kayang pantayan ang daily rate mo Oo, kasi kapag dito na ako papasok ay malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako, tol. Nagugustuhan nga, wala Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na. Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating 6 na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo, tol, para kang nanay ko.
Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ako, ha? Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata eh. Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan eh. Pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho. Kulang na lang, pakasalan mo mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Alay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papadudot, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwas sa Maynila ang bata. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho. Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yon, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha!
Ay, ganun ba? Naku, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ko. Marisa, naku, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Kakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam na makita ko sa ref natin. Nay, wag na, Nay. O-order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, mag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay, nako. Kakainis ka talaga. Oh, nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Dalian mo ha, kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo, ha? Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain Malamang nasanay na yung dila mo. Ang bihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta rito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko. Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Kung hindi ko sasabihin ng totoo ako naman ang kawawa, di ba? Gusto mo? Magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo. Papa Dudut, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa, kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos naman kami ni Marisa, kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papa Dudut.
Alam mo, gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic eh. Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga, pero di naman masarap yung kape, saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba eh. Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mamurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige. Hindi na kung hindi. Pero mamurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako. Ay, babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na ah. Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan, pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa eh. Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Eh, para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pikiin sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay ah. Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan, kaya... Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita eh. Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko eh. Nakasabit kasi ako sa jeep pauwi para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan. Ay nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash eh. Tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin. Oo nga pala, Ma. Pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko eh. Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay, wala namang kaso yun kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos naubusan ka pa ng cash hindi ka naman ganyan nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan, Ma, pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya eh. Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin, nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, di tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung, e-wallet para meron kang magamit. Opo, Ma. Salamat po ha. Wala yun, anak. Oh, sige na. Kumain ka na doon.
para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papadudot, hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yun. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin, ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos ang aking sweldo, kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya, na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasaid na talaga ako, Papa Dudut. Hindi lang sa pinansyal, kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa, Papa Dudut. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya, Papa Dudut. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako, Papa Dudut. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo. Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak! Bakit yata parang hindi mo namang kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa, tsaka nakakasuka. Ay, paano nakakasuka maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan, tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alam nga namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi? Ang taas ng boses mo, saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun, pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo, sumusobra ka na, ha? Ma, magsalita
Hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo ha. At wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Eh, sinong nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala pero ganyan mo ba kausapin at makitunguhan ng nanay mo? Hindi. Nanay ko yun eh. Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin. Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa, kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako eh. Oh, tingnan mo. Ayos lang naman pala sa nanay mo eh. Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ako ng krimen. Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin, hindi raw ako dapat ma-stress. Pero sa'yo ako nai-stress. Isama mo pa yung nanay mong ewan. Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi. At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin. Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung paanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ang kanyang pagbubuntis. Issue na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marirentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla. Ano ba naman tong lalaking to? Nasend pa talaga ng picture niya na naka-topless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha Marisa, anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Eh, sinagulat ako eh, kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo ha? Wala. Wala ka na doon. Kung wala ako doon, may tinatago ka no? Tangero ka ha? Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ah, ganun. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. O, ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo?
Ikaw! Hayop ka, Tio! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mo ang hinahanap mo! Norman, bakit mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talagang ahas, kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka Oh, sige, masasaktan! tala! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, tagasang kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Kung babae ko, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Eh bakit sa akin ka lang nagagalit? Eh si Marisa naman ang unang lumapit sa akin, ah! Paano hindi ako magagalit? Eh nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko, kaya nag-send ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman, kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman. Alam mo, hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo! Para lalo kong mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na eh! Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo, kundi ang Norman na yan. Siya naman na noon ang nanunto ka. At pag-amok dito sa pamamahay ko. Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yun! Tinalo mo ako, Tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papa Dudut, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroonan namin. Pero huli na ang lahat dahil binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ang pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakaramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa at tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Norman. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.